welcome ho sa BTO District. Ako na nagbukas. Ito yung episode natin na magkakaroon tayo ng farm tour, okay? Para makita natin ang kabuuan ng BTO District. So we're so excited to actually show you everything that we have here in the BTO District that consists of the Wapol, the BTO, the Izumi Koi, tsaka yung BDBT na. Tara, samahan nyo kami. Ito na yon, number one. Ito ang pinagkakaguluhan ng buong Pampanga ngayon. Lahat ng mga bakasyonista na pumupunta dito sa Mangalang para maka-experience ng nature trip, camping, food tripping. Ito, dito sa Ayala, makikita ang Wapol House. Ang ibig sabihin ho ng Wapol, hindi kamukha nung waffle na sa English, yung mga Jordan waffle. Ito po ay Kapampangan spell na Wapol, meaning to say, we are planters of lettuce. Pero may mga waffles po kami dito. And at the same time, we're serving rice dishes. Meron po kami famous kare-kare, yung inasal ng aking asawa, at yung asisig, at marami pang iba. So talaga, pasok tayo para makita nyo. Ito na nga, papasok na tayo. Dito na ho natin makita ang internal side o internal part ng aming waffle. Ayan ang aming magagandang servers. Ayan ang kabuuan ng aming restaurant. Hindi ko na papakita yung kitchen, pero we have a big kitchen. Kompleto ang equipment po namin sa kitchen. Dito tayo sa likod, no? Kasi paborito na maraming tao. Samahan nyo kami. Ayan. Dito ang mostly yung mga nagmi-meeting, lahat ng mga taong gusto na nasa ilalim ng halaman o ng puno. Ito yon. Ito yung makikita natin yung mga views. Ang kagandahan dito, paghapon, napakalamig. Ang lamig ng simoy ng hangin, napakalamig ng ambience at makikita niyo naman, overlooking ho ang Concepcion Tarlac. Ang the back ng Wapol House, diretso ho tayo dito sa pinagmamalaki naming breeding pond. Ito ho yung aming breeding facility ng Izumi Koi. Let's go! Ito, dito excited ng mga tao, lahat ng mga guests namin, gustong-gusto nila nakikita itong mga koi namin. Ito yung mga nailabas na namin mga breeds, no? Ayan sila. Hello! Ayan. Ang kagandahan ng mga to, hindi sila takot sa mga tao. Look, they go to you, oh. Sabi silang tingin. Okay? Ganun kayo, maganda ang filtration system namin. Kaya kitang-kita nila ang mga kulay, mga pattern, yung mga size. Very clear ang tubig. So, malinis po talaga ang mga tubig namin dito. Pasok po tayo sa Izumi Koi. Samahan niyo ako. Katulad ng mga pinakita namin doon sa episode 1 namin, ito pinagmamalaki namin breeding facility ng koi. Ayan. At meron na kaming karagdagan na nilagay. May mga ulang na ho kami dito, mga water pond o fresh water pond. Dito. Dito sa aming breeding facility, dito namin transfer yung aming mga seedlings. Ito. Mabilis ko sila mag-recover dito. Yan ang sikreto ng BTO farm po namin. After transplant, in a matter of 1 week, ganoon sila kalaki. Healthy na. At a little period of time, pwede na namin i-transport itong mga to doon sa aming greenhouses sa BTO. Papakita namin sa inyo later. Stay tuned. Hello guys, I'm here. Ito na. Ito na mga koi namin. Dito kami nagpapalaki ng grow-out farm namin dito. Tapos diretso tayo. Pakita namin yung mga breeders namin sa mga ulang o yung mga waterfront. Tara, samahan nyo kami. Dito sa section na to, dito kami nag-build ng mga ulang. Yan. So, nandiyan ang mga ulang namin. Makita nyo. Yan ang mga breeders namin. Eventually, magkakaitin sa mga to. At very excited ako ipakita sa inyo kung paano sila mga-itlog at paano namin sila paramihin. Okay? Dito kasi sa Wapol namin, one of our objectives is makapag-serve ng mga fresh seafood like crab, water prawn, freshwater prawn, mga ulang, at parang style ng mga chicken crabs o mga parang orange bucket ng ganito. Okay? Para one of these days, i-offer na rin namin sa menu namin yung mga seafood platters at saka ito yung aming entrance. Maganda dito. Sa gabi, puno-puno ng ilaw to. Ito yung mga pinagmamalaki namin din, mga gold legumes. Ito mga to, pag nasikatan ng araw, ito ang kulay.
At lumalaki to kasi laki ng mga mangga. Kaya these are also very expensive trees. Makita nyo pag di sila nasisikatan, etong kulay nila. Yan. At I would like to congratulate our agriculturist Harvey Rodriguez. Napalaki niya yung mga yan. Siya yung nagpatanim ng mga yan. So, nakapagpalabas siya ng worth 150 to 200 seedlings ng mga golden legumes. Eventually, pagpaparami pa kami ito, buong farm, papaikutin namin ng golden legumes para maiba yung view. Pag nabibili sila, ang ganda ng kulay nila. So, diretso tayo. Ito pinagmamalaki namin. Itong unang sinet-up namin dito sa BTO District, ang Better Than Organics. Ang BTO stands for Better Than Organics kasi ito yung objective namin is makapagpalabas ng mga gulay na mas masarap at mas sustansya pa compared sa organic. Kasi itong mga ito ginagawa namin 0% pesticide, 0% fungicide, no foliar or any other harmful components. Yan ang gustong-gusto namin pinapalabas sa BTO na talagang chemical-free yung mga vegetables. Ito na, ang pinakahihintay nyo, ang aming greenhouse. Itong second greenhouse namin. O, yan. Dito, ang nutrients coming from the koi, coming from the nilalagay namin mga growth elements or chemicals. Nandito lahat. At it pushes from down, lahat yan. Dinidistribute evenly. 24/7 ang pag-ikot ng tubig is circulating. Kaya babad na babad sila sa mga nutrients. Kaya yung normal growth namin ng 45 days sa mga traditional plant growing sa mga farm, kaya namin mag-grow ng ganito in 25 days only. Because of this and because of our grow lights. Tara, ikutin natin. Here we go. Ito mga to is bago naming gulay na tinatry. Ang tawag namin sa mga to is Olmeti. Napaka-healthy. Okay, lumalaki sila, bumubukadkad. So kaya nilang lumaki as this. Kaya pag na-deliver natin sa mga restaurant o sa mga grocery, gustong-gusto nila to at napakalikong. Lolo Bionda. Kita naman o. Healthy sila. Okay, ilang days na to, Harvey? Okay, 18 days from being transplanted. So, in a matter of 7 days, pwede na namin silang i-harvest. Green na green, di ba? Sa isang episode namin, ipapakita namin from actually like cooking or boiling or disinfecting the coco pit. Ito po kasi yung coco pit. Hindi po sila lupa. Ang nandito nakikita niyo po yan, mga yan, mga coco pit yan. Pinapakulo namin to para wala silang bakterya. Tapos sila ang nagiging base media ng mga lettuces namin. Sinisip sa pataas. Ganun sila kalinis. So, isang episode namin ilalabas namin yung from germinating to transplant to transfer to harvest to growing lahat yan. Sa isang episode namin, papakita namin ng buong sekreto ng BTO. Stay tuned to that.